Kaya magandang gabi sa inyong lahat. Welcome muli sa Parabellum. Ngayon, tatalakay natin ang paggamit ng artificial intelligence sa masamang layunin. Sabihin na natin kaya't mga hacker, pati na rin mga ahente ng estado, propaganda, fake news. Nakita nyo na kung ilang beses na nag-generate ng mga larawan at pagkatapos ay inilalagay sa internet, pati na rin ng mga mafia, pati na rin ng mga taong gustong gamitin ng mga software para gumawa ng Trojan, para gumawa ng mga malisyosong software na ginagamit sa blackmail o scam, ransom, na ibig sabihin kailangan mong magbayad kung gusto mong ma-unlock. Malapit din itong konektado sa mundo ng cryptocurrency. Para pag-usapan ito, kasama natin si Ivan Barbato. Kaya't welcome. Welcome back. Pagkatapos ng isang tahimik na panahon sa gitnang silangan. Tama. Maraming salamat ulit sa iyong paanyaya at lagi akong natutuwa na makapunta sa iyong komunidad. At oo, gaya ng napag-usapan natin, ang ideya ay ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa mundo ng artificial intelligence. Nagbabago na ang ilaw. Ibig sabihin, nagsimula tayo na maliwanag ang lahat ay nakatuon sa hinaharap. Dahil tinalakay na natin ang kasaysayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap, lalo na sa artificial intelligence, nung huling live natin, nagsimula na tayong pumasok sa mundong medyo kulay abo. Hindi, itong pag-aampon ng artificial intelligence ng sistemang militar, ng sektor militar, pinag-usapan natin si Palantir, pinag-usapan natin si Anthropic. Bukod pa dyan, may mga bagong balita rin tungkol sa mga aspetong ito. Noong nakaraang linggo, isang hukom sa San Francisco ang nagbigay ng unang panalo, isang unang tagumpay na ganito. Masasabi nating panalo ito para sa Anthropic na nagsampa ng kaso laban sa Pentagon dahil sa sikat na kwento ng paglalagay kay Anthropic sa supply chain risk. Nasanay nakapigil sa Anthropic na makipagtrabaho sa lahat ng mga supplier na may kaugnayan sa Pentagon. Kaya sa kasong ito, naitala natin ang unang tagumpay ni Anthropic. Pero nagpapatuloy pa rin ang lahat ang mga dahilan kung bakit sumiklab ang digmaang ito. Sa gitnang silangan, tiyak na susuriin ang mga ito ng mga analyst at mga historiador sa mga susunod na panahon, araw, linggo, buwan, kung hindi man taon. Pero tiyak na ang artificial na intelihensya ay isa sa mga gumamit sa digmaang ito para igit ang sarili nito. Pagdating naman sa Palantir, nung nakaraang linggo ay pinapanood ko ang ilang mga panayam ng isa pang medyo kakaibang tao, sabihin na natin ganon. Hindi ko alam kung kilala mo ang Palantir. Si Merlaki, ang tagapagtatag ng Anduril. Yung lalaki na nagbenta ng kumpanyang itinatag niya, Oculus, sa Meta, sa Facebook, at kumita ng maraming pera. At nagbagong landas siya sa sektor ng militar at nagtagumpay din siya ng husto. Nung nakaraang linggo lang, ipinakita niya ang bagong pag-unlad sa kanyang drone na Fury. Ewan ko kung ilan sa inyo ang nakakakilala sa kanya. Nagkaroon kami ng ugnayan. Hindi naman talaga kapansin-pansin o makabago ang ipinakita nila, maliban na lang sa sinasabi nilang gusto nilang gawin. Mga sistema ng armas gamit ang mga karaniwang kagamitan at teknolohiya madaling mahanap, normal na nabibili sa merkado. Ang nakakagulat talaga sa mga kabataang ito, napag-usapan na natin ito dati, maging noong nabanggit ang Big Bang Theory moment, pati na rin ang katotohanang lahat sila ay parang galing sa mga video game, itong mga karakter na ito. Si Palmer, sa totoo lang, pumupunta sa mga interview na nakatsinelas, Bermuda, Hawaiian na polo, at magulo ang buhok. Mas madalas siyang uminom ng energy drink kaysa makipagkwentuhan. At sa totoo lang, kapag naririnig mo ang isang investor na ganito, parang pakiramdam mo lahat na lang ay magiging artificial intelligence, na ang artificial intelligence ang solusyon sa lahat. Pero kung titingnan natin ang nangyari sa Iran, habang ang lahat ay static, pinapayagan nitong magkaroon ng malaking pag-usad, pero kapag naging kinetic na ang lahat, medyo iba na ang usapan. Ang mga naging sagot ng Iran ay siguradong hindi inaasahan at siguradong hindi rin inaasahan ang mga naging resulta nito. Ayan siya at ito rin ay larawan na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng taong tinutukoy. Mayroon silang dalawang napakahalagang katangian ng mga modernong negosyante.
magaling sila sa teknolohiya at napakahusay nila sa larangan ng inhinyeriya. Ibig sabihin, kaya rin nila, pero pati sa social media. Oo, nakakagawa sila ng sarili nilang mga persona, di ba? Oo, ang galing. Parang si Elon Musk, siya ay may pambihirang kakayahan sa industrial na inhinyeriya. Ibig sabihin, kung mapapansin natin halimbawa ang nagawa ni Elon Musk kaugnay ng OpenAI o ng iba pa niyang mga kumpanya, talagang kamangha-mangha. Sa loob ng 67 buwan, nagtayo siya ng mga gigafactory at ginawa rin ito sa Anduril. Nagtatayo siya ng mga pabrika, modular na industriya, at naghahanda siyang maging isa sa pinakamalalaking tagapagtustos ng Pentagon. Pero ito, gaya ng sinabi natin, ay ang pantalakay na ginagawa natin. Lumipat tayo mula sa maliwanag na lugar papunta sa mas kulay-abong lugar, kung saan lahat ay kaugnay ng propaganda at kadalasang may kasamang mga sinasabing katotohanan pero hindi laging napapatunayan. Napagkasunduan namin ni Mirko na ngayong araw lilipat kami sa madilim na lugar na yon na parang itim talaga. Dahil tulad ng nakita natin sa paglipat mula sa estatiko tungo sa kinetiko sa digmaan ng Iran, hindi palaging umaakto ang mga inilalagay nating tauhan sa madilim na panig ng puwersa ayon sa inaasahan. At madalas, nag-oorganisa rin sila ng may malaking tagumpay sa paggamit ng mga teknolohiyang ito. Ayan nga, ngayon sisimulan natin ang usapan na hahatiin sa 4 na bahagi. Tingnan natin kung gusto nating hatiin ito sa ganitong paraan. Kaya mas pagmamasdan natin kung ano ang ginagawa ng mga aktor, lalo na ng mga nasa madilim na bahagi ng puwersa at kung ano ang kanilang kinakatawan. Mga alarma at panganib para sa mga bansa. Siguro ililimita natin ito sa mga bansa ng NATO kasama ang Europa at Estados Unidos. Kaya magkakaroon tayo ng isang mabilisang pagtanaw na unti-unting mag-zoom in papunta sa mga magiging problema natin ngayon at sa hinaharap. Magsisimula tayo gaya ng ipinapakita ni Mirko. Ngayon, bagya kong binago ang paraan ko, kaya pinili ko ang isang visual na paraan na parang mga pahina ng website. Kaya sisimulan nating obserbahan kung paano ginagamit ang artipisyal na intelihensya sa 3 masasabi ko at sa pangkalahatan ng mga modernong teknolohiya sa mga tinatawag nating asimetrikong labanan. Lahat ng mga labanan ngayon ay mga asimetrikong labanan. Noong Pebrero 2022, nagsimula nating makita ang labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine. At lalo pa nating nasasaksihan ang mga labanan. Kapag binabanggit natin ang salitang labanan, tinutukoy natin hindi lang ang pisikal na sagupaan sa antas militar, kundi pati na rin ang mismong pag-unlad mula sa ibang pananaw. Nakita na natin ang buong mundo ng artipisyal na intelihensya, hinati natin ito sa 2 malalaking blok, Estados Unidos at China. Ito ang tunay na labanan, kasama tayo bilang mga Europeo, bilang mga taga-masid o gumagamit ng mga teknolohiyang ito. Ayan, tama. Kapag tinitingnan natin ang paksa sa larangan ng mga asimetrikong labanan, Mirko, kung gusto mong bumaba pa ng kaunti para maipakita rin natin ng iba pa, mula sa pagkalat hanggang sa integrasyon, sa paggamit, lalo na ang dual use ng mga teknolohiyang ito sa tamang panahon. Kaya, kapag pinagmamasdan natin ang mundo, dahan-dahan tayong lumilipat patungo sa isang bagong mundo. Na marahil sa huling bahagi ng ating usapan, malinaw nating matutukoy bilang terorismo, cybercrime, kaya organisadong krimen gamit ang teknolohiya at maging cyber warfare. At magbibigay tayo ng isang halimbawa, isang uri ng klasikong organisadong krimen na unti-unting lumilipat patungo sa isang halos sopistikadong organisasyon na halos gumagamit ng lahat ng mga platapormang ito. Gaya ng pagtingin natin sa ating mga ordinaryong mamamayan, ganon din ang mga organisasyong ito, limitado lang sila bilang mga gumagamit o sobrang gumagamit ng mga teknolohiyang ito. Kaya hindi natin sila makikita sa pananaliksik at pag-unlad, kundi sa paggamit. Madalas malikot ang imahinasyon at ginagamit ang teknolohiya sa paraang hindi inasahan ng gumawa nito.
Kanina sa backstage, nag-uusap kami ni Mirko. Ibig sabihin, ang Telegram halimbawa ay isang kamanghamanghang mekanismo ng komunikasyon, pero madalas at paulit-ulit itong ginagamit sa napakamalikot na paraan pati ng mga kriminal at napakarami pang iba. Kahit gaano pa ito kagulat-gulat. Itong mga plataforma na may malawak na abot ay kadalasang ginagamit para sa propaganda, hindi talaga para sa komunikasyon sa pagitan ng mga organisasyon, gaya ng makikita natin mamaya. Kaya ano nga ba talaga ang ginagawa nila? Hinahanap nila ang mga bagong bagay tulad ng ginagawa nating lahat at hinahanap ang paraan para magamit ito sa kanilang kapakinabangan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga tunay na ekosistema. Ito ngayon ay nagdudulot ng malaking hirap talaga. Ang mga awtoridad. Naglalagay ito ng malaking problema sa mga awtoridad dahil madalas ay may kinalaman ito sa mga mekanismong masasabi nating dual use. Ibig sabihin ay kadalasan ay mga mekanismong pangkomersyal, kaya napakahirap kontrolin. Madalas, ang mga mekanismong ito tulad ng mga platapormang kilala nating lahat gaya ng WhatsApp halimbawa o kahit Telegram ay mga platapormang may end-to-end na encryption. Kung saan ang mismong kumpanya, ang mismong organisasyon, ang mismong entidad na lumikha ng plataporma ay hindi kaya makialam sa mensahe. Ibig sabihin, ang nagpapadala ng mensahe lang kasama ang tumatanggap ang tanging mga tao na kayang makita ng malinaw ang mensahe. Kaya naman, ang mga awtoridad ay may malaking hirap sa pagsubaybay sa mga organisasyong ito na madalas gumagalaw sa mga gray area. Ginagamit ito gamit ang mga kilalang plataporma, pero madalas pati mga hindi ganong kilalang plataporma para magpalitan ng mga mensahe. Paano ito gumagana? Tingnan natin ng mas malalim. Paano ba kumakalat ang mga kakayahang ito? Tama, sila kadalasan ay nakatutok sa paggawa ng operatibong integrasyon. Sa yugtong ito ay nananatili muna tayo sa pangkalahatan, medyo mababaw pa, tapos saka natin ito palalalimin at pag-aaralan ng mas detalyado. Madalas nilang ginagamit ang mga open channel, di ba? Masasabi kong maaari nating hatiin ito sa 6 na pangunahing bahagi. Isa sa mga pangunahing bahagi kumbaga na ginagamit ng mga kriminal, pagsamahin na lang natin silang lahat dahil ang iba't ibang definisyon ay maaaring sumaklaw mula sa terorismo hanggang sa mga organisasyong kriminal, malalaki man o maliliit, organisado man o hindi, hanggang sa mga simpleng nag-iisang gumagawa ng krimen. Ang una, siguradong, ay ang cyber world. Ang cyber world ay malaki ang pakinabang sa artificial intelligence. Siguro Mirko, pakibaba mo pa ng kaunti para makita rin ng mga nanonood. Tama. Ang mundo ng cybercrime ay sobrang nakinabang mula sa artificial intelligence. Bakit? Dahil ang simpleng paggamit ng artificial intelligence na sinamahan ng kakayahang magsalin, kakayahang magpalaganap, kaya impluwensya at propaganda ay sobrang nakatulong. Parehong ang mga cyberkriminal, pati na rin ang mga organisasyong terorista, pseudo-terorista, kaya pati na rin yung mga sumusuporta sa mga organisasyon. Ang impluwensya at propaganda ay marahil nagiging isa sa pinakamalalakas nilang sandata na pinakamahirap labanan. Naniniwala ako na sa Italia, nasaksihan natin noong nakaraang linggo, kahapon lang, tungkol sa issue ng impluwensya. Itong serye ng pag-aresto sa mga menor de edad, isa sa kanila ay inakusahan. Naniniwala ako na 7 lahat ang mga kabataang nasangkot, pero kabilang sila sa isang grupong tinatawag na Werewolf Division. Mirko, bilang historiador na mahusay sa kasaysayan, alam mong matagal na ang grupong ito? Nabuo ito bilang grupo ng panlaban matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. At anong ginagawa nito? Sinusubukan nitong kumalat, makaimpluwensya at magpalaganap ng propaganda. Sa kasamaang palad, na yon ang benepisyong dulot ng mga smartphone at mga social media platform ay hindi palaging positibo at hindi ito maaring maging 100% na positibo. Pati na rin ang mga dramatikong epekto nito, dramatiko talaga. At higit sa lahat, ang mga kabataan, lalo na ang mga masyadong bata, ay tiyak na sila ang pinakaapektado, pinakamahina at pinakamadaling maimpluwensyahan.
Ang bahagi ng pagre-recruit ng mga grupong ito ay ibinababa ang edad ng mga nare-recruit. Nagsimula na ang ISIS noon pang 2,000. Ano nga ba yun? 10 taong gulang na gumagamit ng Facebook para mag-recruit. Ito BP, marami ng mga kaso noon. May isang kaso nitong mga nakaraang linggo kahit na mayroong sa Iran, sa tingin ko mga 200,000 pasdaran at 600,000 basigi. Ang EGRC, ang mga pasdaran, ay nagre-recruit ng mga batang 12 taong gulang, may mga uniforme pa sila at lahat. Siyempre, nagsisimula sila sa mga gawain ng pagbabantay, pagbibigay impormasyon at iba pa. Pero siyempre, sa mga ganong sitwasyon ay medyo mas madali. Mula sa mga organisasyong ito, iniindoktrina sila, ginagawang radikal at iba pa. Kaya nung binanggit ko ang ISIS, tama talaga yon. Pero ito ay isang bagay na nangyayari sa iba't ibang lugar sa kasamaang palad pati na rin sa Europa. Makikita natin siguro ito sa ikatlong bahagi ng ating pag-uusap. Tama, gaya ng sinabi natin, kaya ginagamit nila ito para sa pagre-recruit at mobilisasyon. At pagkatapos ay ginagamit din nila ito ng husto para bumuo ng pinansyal at logistical na katatagan. Nagkakasundo sila gamit ang mga plataforma at code na sila lang ang nakakaintindi, gaya ng makikita sa huli. Pati na rin ang mismong mga plataforma Mirko, hindi naman ito artificial intelligence. Pero lahat ng bagay na ganito, ang home banking at mga platapormang pinansyal ay madalas gamitin para magpalipat-lipat ng pera. At lahat ng ito ay gumagamit ng isang konsepto, hindi ko alam kung narinig mo na ang tungkol sa teknolohiyang tinatawag na Tor, na isang browser. Masasabi ko narinig ko na. Lahat na nagtatrabaho sa OSINT at sa mga kalapit na larangan ay alam ang teknik na ito. Na meron din mga dark OSINT. Hindi. Siguradong. Dahil kahit ang mga nagtatrabaho sa mabuting panig ay kailangang magprotekta sa sarili nila. Kaya gumagamit sila ng onion system. Yan mismo ang onion. Lalo itong natatago. Simbolo rin ito ng Tor browser. Sa totoo lang, yun mismo yan. Kaya sa pamamagitan ng paggawa ng sunod-sunod na proxy, ibig sabihin mga satellite, mas lalo pang natatago. Para sa mga otoridad, imposibleng matukoy kung saang server ito galing. Maaring katabi mo lang siya, pero parang sa Singapore o sa ibang lugar siya nagsusulat. Mayroong Silk Road. Dahil alam ko na ang Silk Road ay isang forum kung saan pwede kang bumili mula sa isang killer ng isang supat ng damo, isang baril na darating sa iyo na nakadisassemble. At pagkatapos ay nahuli ang may-ari. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, ang FBI ay nakakulong na siya ng ilang taon. Pero may mga lumitaw pang ibang bersyon. Meron ding Italianong bersyon na kung hindi ako nagkakamali ay tinawag na Forum Cipolla. Tapos nansulputan pa ang mga subbersyon at iba pa. Totoo lahat yan. At saka, kung gusto mo at kung gusto rin ng community mo, sa susunod na pagkakataon, siguro pwede nating pag-usapan ang mga state actors. Gumawa tayo ng maikling singit na hahati ang mundo ng cyber. Sa dalawang malaking kategorya, ang mga nagtatrabaho sa mundo ng hacker ay nahahati. Kapag nagtatrabaho ka para sa isang karaniwang kumpanya, ang mga team ay nahahati sa red at blue. Ang blue ang tagapagtanggol habang ang red gumagawa ng pagsubok para umatake at subukan ang sistema. Pagkatapos, ang malaking mundo ng hacker ay nahahati sa mga sombrero, puti, gray at itim. Ang puti ay ang mga ethical at ang itim ay ang mga masasama. At ang mga GRA, yung mga minsan ay gumagalaw sa paligid ng hangganan. Tapos, sobrang bigat. Yung mga ideological, di ba? Parang mga sandworm na Ruso na siguro hindi nila gagawin sa kapwa Ruso pero ginagawa sa mga Ukranyano. Meron din yung mga umaatake sa mga call centers sa India at pinapahiya sila sa YouTube. Medyo sikat yun, di ba? Ibig kong sabihin, ethical ba yun? Hindi siya kumukuha ng pera, pero gumagawa pa rin siya ng krimen sa ibang bansa Laban sa isa ring kriminal sa ibang bansa. At saka, madalas ginagamit ang salitang hacker sa maling paraan. Sa ibig sabihin, talagang tama. laro na hack. Hindi, ang tawag sa kanila ay cracker. Sila yung mga sumisira at nagka-crack.
Tapos meron ding mga lamer na isa ring derogatoryong termino para sabihing isa kang lamer. Ang lamer ay yung napapanggap na hacker pero hindi naman totoo. Sa totoo lang, yung mga gumagamit ng mga programang galing sa iba, ang tinutukoy ko ay yung mga lumang-luma na noong dekada 90 tulad ng back orifice, mga ganung bagay. Kaya kailangan nating gawin ang episode na ito dahil nagbanggit si Mirko ng isang napaka-interesanteng bagay. Kasi sa pangkalahatan nga, yung mga nagtatrabaho sa mundo ng cyber, wag nating tawaging hacker, nahahati sila sa mga aktor na suportado ng Estado. Kaya yung mga bansa na naglalaban-laban, may cyber warfare sila sa isa't isa, may mga ideological din, tulad ng Anonymous. Madalas silang tumutulong sa mga tao at nahahati rin sila sa mga kriminal. Sa mundo ng mga hacker ng gobyerno at kriminal, nagkaroon talaga ng parang franchising. Kaya ipapakita natin yan sa hinaharap. Ano ang ginagawa ng mga ito? Gumagawa sila ng manual, nagbibigay ng training, at nagpapaliwanag kung paano gawin ang mga bagay. Bakit ganito? Una sa lahat, napakalawak ng surface na pwedeng atakihin, ito ay ang web. Kaya hindi lahat ay kayang gawin ito ng sabay-sabay. Kapag sila ay nagfa-franchising, ipinapaliwanag nila sa mga bata o sa mga Indiano o sa mga Vietnamese o sa mga Cambodian kung paano gawin ang mga ataking ito at kumukuha sila ng porsyento na mula 15 hanggang 20% ng kita. Pero ano ang ginagawa nila dito? Iniiwasan nilang iba ang umatake sa taong iyon o sa iba pa. Ang tawag dito ay paglilipat ng panganib. Tama. Kaya kapag ang bagitong bata na nagsisimula pa lang ay gumawa ng mali, tapos kapag kumatok na ang pulis sa kanilang bahay, ang bata ang magdadala ng mga konsekwensya, hindi ang grupo. Kaya ipapakita rin natin kung paano nila ginagawa, kung paano sila magsalita, at kung anong klase ng chat ang nabubuo. Magandang tanong. Gaano ba kadalas sa mga digmaang cyber? Halos walang usapan tungkol sa anumang uri ng pag-atake. Ito ay mga digmaang di nakikita. Lumilitaw lang ang mga kasong ito kapag apektado ang ospital o grid at hindi ito sinasabi ng Estado. Pero sa bawat sandali, may mga digmaan, kahit pa para sa mga walang saysay na dahilan. Mga gamer na nagagalit sa developer at nagdidos sa mga game server hanggang sa ibalik nilang patch o i-unban ng account nila or mga ganung bagay. Maraming digmaan ang nangyayari na hindi ni kukwento. Madalas, ginagawa ito ng mga estado sa antas militar. Hindi sasabihin ng FBI sa'yo, tingnan nyo, kahapon, nahack kami. Internal yan. At pagkatapos nalaman nila, bukod pa kay Kashpater na kamakailan lang ay nahack ng mga Iranian, hindi naman ang personal niyang email, kaya malamang ang password niya ay 2,345 lang based sa mga taong yon. Sa 70% ng mga kaso, ang password ay nasa petsa ng kapanganakan mo. Isang laro na pwede ninyong subukan kung nais ninyong malaman ang Facebook password ng iba. Tanungin mo siya ng apelyido ng nanay niya noon dalaga pa, ang petsa ng kapanganakan niya, at pangalan ng paborito niyang alagang hayop. Ito ang 3 sa 5 tanong para sa pag-recover ng account. Oo, syempre. Pero ang tanong na ibinigay ng user mo ay sobrang ganda. Dapat sagutin. Pagkatapos, dahan-dahan habang nag-uusap tayo, babanggit ako sa iyo ng 45 kaso. Ilan sa mga mas luma para hindi ito may ugnay sa mga kasalukuyang issue. Pero gaya ng sabi ni Mirko, hindi palaging ipinapahayag ang mga dahilan. Hindi ito nakakabuti. Sasabihin ko lang, nung nakaraang tag-init, nag-blackout sa Espanya at Portugal. Nakabawi ang Portugal matapos mga 10 o 11 oras, mas matagal naman sa Espanya. Maraming opisyal na dahilan. Kung ako ay mausisa, titingnan ko kung ano ang virus na Stuxnet. Yun ang nagpasabog ng mga centrifuge sa Iran ilang taon na ang nakalipas. Siyempre, hindi maaring ibunyag ng mga autoridad ang ganitong klase ng mga bagay. Pero halimbawa, may opisyal na datos na inilabas ng Anthropic na inatake sa isang napakakoordinadong paraan kung saan 70% ng atake ay automatiko pa, gamit pa ang mga teknolohiya ng Anthropic. At ang pag-atake ay ginawa ng GTG 1,002 na isang opisyal na grupong Chino. Sila ay mga militar na Chino. Halimbawa, binanggit ni Mirko si Patel.
Maraming pag-atake kamakailan ang ginawa ni Andala, isang grupong Iranian. Nagbibigay ito ng pagkakataon na ituloy ang usapan tungkol sa gray area. Dahil madalas at palagian, binanggit ito ni Mirko kanina, gusto kong gulangan ang developer at iba pa. Ang mundong yon ay nakasalalay rin ng husto sa reputasyon. Kaya, kung nagagawa kong manakot ng husto, kapag inatake ko talaga ang isang taong hindi marunong magtanggol sa sarili, nagagawa ko talaga siyang takutin ng sobra. Kaya si Andala ay gumagawa ng mga malalaking pag-atake. Hindi naman palaging malakas at matagumpay, gaya ng sabi nila. Malamang, ang kaso ni Patel ay tungkol sa pag-hack ng cellphone ng taong kumuha ng litrato sa kanya, hindi yon ang teleponyo ni Patel. Hindi ganon kadaling mahak ang mga teleponyo ng FBI. Pero si Andala halimbawa ay gumawa ng isang matinding pag-atake kay Striker ilang linggo na ang nakalipas. Si Striker ay isang tagapagtustos ng mga medical na kagamitan. Sa Amerika, sobrang lakas niya. Na-block niya ito at nagdulot ng matinding pinsala, maraming bagay ang nasira. Kaya ang mga grupong ito ay malalakas, may suporta sila at lalo pang lumalakas. Lalo na dahil dito magsisingit tayo ng isang mahalagang punto. Hindi tulad ng pinakaabante na artipisyal na intelihensya na kinabibilangan ng mga matatalinong tao, malalaking laboratorio at malalaking puhunan. Ito ay isang mundo kung saan dahil ang kaalaman ay medyo pantay na nakakalat sa buong mundo, isang grupo ng 45 katao na may mga teknolohiyang laos na pagdating sa artificial na intelihensya pero nagagawa nilang samantalahin ang mga kahinaan ng mga sistema. Nagagawa nilang maging aktibo at malakas sa buong mundo. Nitong mga araw na ito, sa tingin ko na yung araw nga ito kaya masasabi ko na ang balitang ito. Sa Libya rin, nag-organisa sila, si Mastri ay nag-organisa ng mga tropa para makabuo ng kakayahan sa digmaang cyber. Ang Hilagang Korea ay patuloy na aktibo sa larangang ito. Ang Hilagang Korea ay kumikita ng humigit kumulang $1,000 milyong kada taon mula sa ransomware, ransom at pangingikil. Quindi, insomma, Pagkatapos, ikukwento ko ang tungkol kay Lazarus, isang grupong mula sa Hilagang Korea. Tama ka Mirko, punta tayo sa Matrix. Mula 1 hanggang 5, syempre ang 5 ang may pinakamabigat na timbang. Ang pinakamalaking panganib, hinati ko para sa inyo ang mga teknolohiya at mga function kasama ang lugar kung saan sila lumalabas. Kaya halimbawa, sa larangan ng mga sistemang tinutulungan ng artificial intelligence, mas madali na ngayong magawa ng mga kriminal, teroristang organisasyon o mga pseudo-teroristang grupo ang propaganda at pagre-recruit kumpara dati. Ang propaganda ay isang mahalagang paksa. Nandyan pa rin yun. Dahil halimbawa, lalo na sa mundo ng counterterrorism, napakahirap para sa mga awtoridad na iugnay ang mga kilos sa matibay na paratang na may ebidensya. Dahil ang propaganda ay isang bagay na kumikilos sa medyo hindi linear na paraan, okay? Kaya halimbawa, mas madali silang nakakagawa ng mga video sa iba't ibang wika at higit sa lahat, nagsisimula ng maging sopistikado ang bagay na ito. Ang pagkakamali ay sinasadya. Naalala mo ba, Mirko, ang Man in Black, di ba? Pagkatapos ng Roswell, napapadala ang CIA ng mga tao sa bahay ng mga nagsasabing may nakita silang mga lalaki na nakasuot na parang si John Belushi, di ba? Parang Blues Brothers. Pinaka-theatrical gamit ang mga sasakyan na gaya sa pelikulang Men in Black. Bakit? Kasi sa ganitong paraan, kapag ikinuwento ng mga tao, ito yung mga pelikula noong dekada 50, ito yung mga unang influence operations. Kapag ikinuwento ng mga tao kung anong nangyari, napagkakamalan silang baliw. May mga taong pumunta sa bahay ko na nakasuot ng itim at may Ray-Ban. Ano ba yung ikinukwento mo? At ganun din ang ginagawa ng mga taong ito sa propaganda, ibig sabihin, sinasadya nilang maglagay ng mga bagay, mga pagkakamali. Bakit? Kapag sobrang perpekto, lalo itong kinaiinteresa ng tao. Halimbawa, sa larangan ng sibil, komersyal, di ba? Hanggang kamakailan lang, may nilikang avatar na purong artipisyal na intelihensya, isang napakagandang dalaga na tinawag na Alana.
Hispanica, isang influencer na umabot ng milyon-milyong followers. Siyempre, pati na rin kay Giga Chad. Oo, talagang kapag ang mga followers, yun ang may. Yung typical na lalaki may malapad na pangga na nakikita mo, dapat ay isang Turkish na modelo. Hindi ko na maalala kung ano, sa totoo lang, gawa-gawa lang yon. Pinaghalo-halo modelo na sobrang OA at barnabot. Oo, mga aksyon yan. Noong linggo lang. Hindi ko maalala ang pangalan pero may isang account na may napakagandang babae na sundalong Amerikano. Nagpo-post siya ng mga litrato kasama si Trump. Kasama si Melania sa lahat ng sitwasyon. Syempre makabayan, napakaganda ang American Dream. Pero yung pala ay isang ganap na avatar lang. Pero kapag nangyari yon, nagagalit ang mga user at tumitigil na silang panuorin yon. Pero kapag may mga depekto, sinasadya ang lahat ng yon. Kasi gusto nilang gawing normal. Naalala mo ba yung video na ginawa tungkol sa pag-atake yung Pentagon kasama si Tom Cruise? Tama, ang galing, salamat. Salamat Jessica Foster. Yung video na ginawa ng Pentagon, agad pagkatapos ng pag-atake sa Iran, parang kay Tom Cruise at iba pa. Ano ang layunin? Gawing normal. Para gawing parang laro lang ang lahat. Kaya nakakaroon ng distansya at nawawala ng pagkatao ang lahat. Kaya ngayon, kapag nakita mo ang pag-atake ng drone, nakatuon ka sa tagumpay ng pag-atake. Sige, nakatuon ka sa pag-atake ng drone kaysa sa mga magiging resulta nito. Sige? Tapos, ngayon, ano ang ginagawa ng mga malalaking modelo ng wika? Tinutulungan pa rin nila. Propaganda, pagre-recruit. Ang mga cyber operation na yon ay naging napakalakas kasama ang mga scam, pagpapalit ng wika at phishing na lalong nagiging sopistikado, lalong mahirap Wala na yung prinsipyo ng Nigeria dati na napapadala sa'yo ng email. Dati, parit pang sulat nila. Ngayon, mas magaling na sila based sa karanasan ko bilang YouTuber. Ang dami kong natatanggap na email mula sa mga napapanggap na YouTube, Facebook, mga taong nagsasabi, may problema sa copyright ng mga video mo bro, pumunta ka sa link na to. At mga ganyang bagay, ang dami talagang dumarating na ganyan. Minsan may piking alok sa negosyo, tulad ng email mula sa sponsor X na nagbebenta ng mikropono at mapapadala raw sa'yo. I-download mo ang introductory package. Ikaw, syempre, gagawin mo ang skalizasyone online at syempre, isang trollgram. Sigurado ako, tinatawag ang mga ito na one click. Pero ngayon, may zero click na rin. Ngayon, oras ng pagbubunyag. Marami siguro sa inyo ang nakarinig na nito. Halimbawa, ilang taon na ang nakalipas, mayroong software na tinatawag na Pegasus, isang software mula sa Israel. Ang telepono ni Jeff Bezos ay na-infect dahil sa isang litrato na ipinadala ni Mohammed bin Salman, si MBS, ang hari ng Saudi Arabia. Ipakikita natin yan sa episode. Paano ginagawa yan? Ipapakita natin yan sa episode 6. Naalala ko tuloy na kumakalat na yan sa WhatsApp, di ba? Oo. Natatawa ako kasi kapag may natatanggap akong chat, nangyari na tumula kay Professor Breccia na binabati ko, may dumarating na larawan na parang pakiusap, iboto mo ang anak ko. Bravissimo. Talagang kumakalat yan. Yung tungkol kay Pegasus, mas tuso, mas komplikado. Kasi zero click yon. Wala kang magagawa kahit hindi mo i-click o buksan. Ipakikita natin yan ngayon kapag ginagawa na natin ang episode kung paano ginagawa. Pumunta tayo sa ilang mga kaso, nasa pandaigdigang pananaw pa rin tayo. Pumunta tayo sa ilang mga kaso, ngayon mga kaso sa gitnang silangan, sa Asia, sa Afrika, mas mababa pa dito sa slide na ipinapakita mo. Kaya, nabanggit na ni Mirko ang gitnang silangan, ang ISIS, Hezbollah. Bukod pa rito, sa mundo ng propaganda, ayan, may isang obserbasyon tayong dapat gawin. Mirko, gusto mo bang ipakita ang litrato kung saan nandun sina Hamad, Bachar at Zahir Birawi? Iyong litrato sa entabladong yon. Darating ito. Habang naghihintay, magpapaliwanag muna ako. Madalas ding gumagamit ang propaganda ng mga taong hindi nila alam na ginagamit na pala sila. Kaya halimbawa, sa mga scam na binabanggit natin kanina, ayan, pinalalaki ni Mirko, yung lalaki sa gitna na may hawak na papel, nakaabong Amerikana, siya si Ahmad Bara.
At doon naman sa may pulang bandila ay si Zahir Brahimi. Siya ang ministro ng ugnayang panlabas ng Hamas. Sa Inglaterra sila, yung dalawa, Si Jean Reno pagkatapos ng rehabilitasyon. I due kilalang kilala natin sila kahit hindi natin namamalayan dito sa Europa. Ang dalawa ay may-ari ng iba't ibang mga bangka ng flotilya. Yung mga namigay ng pagkain, tapos inaresto ng Israel at kung ano-ano pa. Madalas silang gumagamit ng mga taong walang kamalay-malay. Sigurado akong sa loob ng flotilla, sa daan-daang, hindi ko alam kung ilan sila, mga voluntaryo at iba pa, marami talaga sa kanila ang ginabayan ng kanilang ideolohiya na gustong tumulong. Madalas samantalahin ng mga organisasyong ito ang kabutihang loob ng tao. Nakukubli sila sa likod ng laban para sa aming mga karapatan, laban para sa mga inaaping tao at kung ano-ano pa. At madalas, gumagawa sila ng mga kampanya para mangalap ng pondo, para pundohan at suportahan ang mga bagay na may kinalaman sa organisadong krimen hanggang terorismo. Bumalik tayo sa ating halimbawa, panandaliang pagsingit lang ito. Halimbawa, mayroong halimbawa sa Timog Asya kung saan, lalo na sa Cambodia, nangyayari ito. Sa hangganan ng China at Cambodia, ang organisadong krimen ng mga Chino ay nagtayo ng mga totoong scam centers. Kinuha nila ang maraming lisensya na dating para sa mga kasino para makapag-operate ng kunwari ay legal, pero sa loob ay may mga alipin sila na nagtatrabaho para mga scam, kaya para gumawa ng mga palilin lang. Sa ngayon kaya. Kasi pagdating mo doon, sa totoo lang, kukunin nila ang passport mo kaya hindi ka na makakaalis. Ginagawa rin yan ng mga Saudi dati. Nung ginawa nila ang World Cup at iba pa kalaunan, lumabas din sa mga iskandalo sa trabaho na bukod pa sa mga kondisyon na kinukuha nila ang mga passport at iba pa, hindi sila makakauwi hanggat hindi tapos ang trabaho. Kaya kilalang technique na yan. Nangyayari rin dati sa India, sa Pakistan. Ngayon, lumipat na ako. Oo. Sa aspetong ito, medyo maswerte pa rin tayo ngayon dahil may issue ng hadlang sa wika. Kaya karamihan sa kanila ay nanoloko ng kapwa nila Vietnamese, Chinese at iba pa sa Estados Unidos. Sa Europa, ito yung mga inilarawan ni Mirko tulad ng One Click, yung anak na balerina, Boto at iba pa. Kinukuha nila lahat na impormasyon. Sa Africa, siguro hindi na rin sulit simulan ang usapan dahil napakahina ng sistema doon. Ako, dahil sa trabaho, ay matagal na nanatili sa Sub-Saharan Africa. Iba't ibang bansa. May isang alaala ako sa Mozambique, mga 10 taon nang nakaraan. Mabilis nang ito dahil lumipas na ang 40 minuto at marami pa tayong pag-uusapan. Mga 10 taon na ang nakalipas doon dahil walang tiwala ang mga tao sa mga otoridad. Ang mahalaga ay ang mga WhatsApp group at ang mga WhatsApp group ay palaging ginagamit para magpakalat ng fake news, propaganda at kung ano-ano pa. Isang halimbawa na talagang ginamit ng mga kriminal. Tinawag itong kaso ng plansa, ng banda ng plansa, isipin mo yon. Lahat ng yon nangyari sa isang linggo, pero parang kudeta na talaga. Bakit? Kasi kumalat ang balita na nangyari na nga. Ang kabisera ng Mozambique ay Maputo, dating kinawag na Lorenzo Marquez, at 1 oras lang mula Johannesburg kung diretso ang lipad. Matatagpuan ito sa isang look, bahagi nito ang kabiserang Maputo at ang satellite city na Matova. Kumalat ang balita na may isang grupong kriminal na nagsimulang pumasok sa mga bahay gamit ang plansa para pahirapan ang mga tao sa mga bahay na yon at kunin ang kanilang pera. Nandun ang takot, matinding takot talaga. Kaya lahat ng tao ay naglalakad na may pagdududa hanggang sa napansin ng mga totoong kriminal na talagang natatakot ang mga tao doon. Kaya umiikot sila na may mga plansa sa trunk ng kotse. Binubuksan nila ito, ipinapakita ang plansa at natatakot ang lahat. Sa Mozambique, dahil hindi aktibo ang mga otoridad, ang mga tao mismo ang nag-organisa at nanlilinsya. Kaya may mga taong namatay dahil napagkamalan. Mga taong gumagawa lang ang sarili nilang gawain dahil napagkamalan. Nagsimula lahat ito sa pekeng balita na parang nagiging kudeta sa loob ng isang linggo.
para ipakita sa inyo kung gaano kadalisa. Sa Aprika, kumalat ang balita na patay ng presidente at pinalitan na siya. Pati yun. Tapos hindi pa rin sila naniwala na yung bumalik ay yung original talaga. Oo. Nakita rin natin to sa Italia bago pa magkaroon ng AI noong panahon ng Uno Bianca. Ang grupo ng Uno Bianca, lahat ay nakakakita. Isipin mo kung ilang puting uno ang umiikot sa Italia, lahat napapansin ng mga bandido nito. Baka may iniwan nakapark sa eskinita, sila na agad ang pinaghihinalaan. At bumalik tayo sa konsepto. Doon nagkakaroon ng paradoha, di ba? Ivan, bakit gumagamit ng puting uno ang mga taga-Uno Bianca? Dahil napakarami nito. Tama. Tama, nabibigay ito ng napakaraming maling ulat. At kaya dahan-dahan nating nararating ang puntong binanggit natin kanina, sadyang ginagawa ang pagkakamali o ang patuloy na kawalan ng tiwala. Ngayon, halimbawa, hindi na ginagawa ng mga gumagawa ng pekeng balita ang kanilang gawain. Halimbawa, isa pang scam na uso ngayon dahil kaya na nating baguhin ang mukha gamit ang artificial intelligence ng real-time pati na rin ang paggaya ng boses. Pero hindi pa ito perpekto. Kaya kapag hangarin ko ang perpeksyon, mahuhuli agad ako. Sa ngayon, dahil maraming kumpanya ang tinanggal na ang mga meeting sa Zoom, Google Team, Meet at iba pa. Dahil may mga pagkakataon na may nakapasok na nagpapanggap bilang CEO gamit ang mahinaang koneksyon para hindi mahalata ang mga pagkukulang ng artificial intelligence. May isang aktor na kriminal sa likod nito na nagpapanggap bilang CEO. Dahil malabo ang imahe, mahirap malaman kung alin ang totoo o peke. Sa madaling salita, Ito ang mga totoong nag-connect ako habang nasa kotse. Lumabas ako ng paliparan, gabi na. kaya napakahusay. Tuloy tayo. Ngayon, tapusin na natin ito at magpatuloy tayo sa susunod tungkol sa organisadong krimen paggamit ng artificial intelligence ng mga grupong terorista. Dito, hinati ko ito sa 3 pangunahing bahagi. Kung gusto ninyo, pupunta tayo sa 2 bahagi kung saan babanggitin natin ang presensya na maaring mangyari sa Estados Unidos na mas tatalakayin pa natin mamaya. Wala silang malaking pangamba sa ngayon tungkol sa terorismong may kaugnayan sa Islam. Mas nakatuon sila sa terorismo sa loob ng bansa. Tayo dito sa Europa, malamang mas lantad tayo sa isang posibleng banta. Kumbaga, kakatok sa kahoy, bakal kung anuman. Sa isang potensyal na kaugnay ng terorismong Islamiko, iyon, lumalaking pag-aalala sa mga radikal na grupo, organisadong krimen. Kaya tayo sa 2 bahagi na ito, papunta na tayo sa paghahati sa 3 bahagi. Kaya ang Muslim Brotherhood na tiyak na kumakatawan sa isang potensyal, ngunit wala pa tayong sapat na ebidensya tungkol dito. Dahil pagkatapos, ipapakita ito ni Mirko. Tulad ng sinabi kanina, madalas silang kumikilos sa mga harapang ethical, legal, nakabatay sa voluntaryong gawain, nakabatay sa laban para sa mga karapatan, lahat ng bagay na talagang tinatangkilik sa Europa. Ang artificial na intelihensya o ipapakita natin ito mamaya, ang artificial na intelihensya, saan ito tinutulungan ang mga grupong ito? Questi gruppi. Tama, tulad ng sinabi, sa propaganda, sa mga organisasyong logistical ng pagpapalaganap. Layunin ng usapan natin ngayon na makarating sa huling punto kung saan tatalakayin kung paano sila nakikipagkomunikasyon, okay? Kaya hindi lahat siguro nakita natin na ang paraan ng pakikipagkomunikasyon ay madalas sa pamamagitan ng mga simbolo at madalas din itong ginagawa para makaiwas. Kaya ang mga mapangalib, seryoso at organisadong grupo ay hindi palading gumagalaw sa mga platformang pangmaramihang pagpapalaganap dahil maaari silang mahuli. Kaya hindi sila nagpapahayag at hindi sila nagsasalita gamit ang mga code sa mga platformang ito dahil madali silang mahahanap. Madalas silang gumagawa ng mga forum na gamit ang konseptong onion kapag natuklasan ng mga autoridad ay agad na binablock at mabilis silang lumilipat sa ibang forum.
Punta na tayo sa matrix. Sige, para mapabilis natin ng kaunti. Oo, pag-usapan natin mismo ang mga sektor kung saan ito gumagalaw. Lahat ng ito ay mga datos na inilagay ko para sa inyo. Tapos Mirko, kung gusto mong ibigay sa komunidad ang dalawang presentasyong ito, lahat ng ito ay may kasamang mga pinagmulan, mga sanggunian at lahat ay mga ahensyang pampamahalaan tulad ng FBI, NSA, CIA, sa Europa, Europol, Interpol at iba pa. Sila ay talagang nakatutok sa pagpapalaganap ng mga nilalaman. Madalas, sa ibang forum, kapag napag-uusapan ang gitnang silangan, may pangkalahatang pagkakasundo. Halimbawa, sa kaso ng sigalot ng Israel at Palestina, malaki ang panalo ng Hamas sa digmaan ng propaganda. Walang kompetisyon. Hindi na rin sinusubukan ng Israel na pabulaanan pa ang propaganda. Sabihin na natin dahil napakalakas at napakaangat na nito, kaya para sa kanila, talo na agad ang laban. Ito ba ay dahil lalo na sa Europa ay tinanggap ito? Dahil sa Europa, marami. Ang mga Europeo ay likas na mahilig lumaban para sa mga karapatan sa pagtatanggol ng mga naapi laban sa pang-aabuso ng makapangyarihan ng mga nambubuli. Kaya tumitigil na tayo sa pagmamasid at pag-aaral at nagsusuot na lang tayo ng t-shirt ng paborito nating koponan sa football. Simula nun, hindi na natin pinakikinggan ang kabilang panig at nagkakaroon na tayo ng sariling pinapanigan. Kaya sa aspetong ito, malaki ang naitulong ng artificial intelligence sa propaganda at saka maraming mahuhusay na tao kasi sa tingin ko, ang Iran ay ika-4 na bansa sa mundo pagdating sa produksyon ng STEM. Sila ang mga inhinyero, mga nagtapos sa mga disiplina tulad ng engineering, technical, mechanical, maintenance at iba pa. Sa madaling salita, mga taong may mataas na kakayahan. Ganun din sa mga Arabo. Malakas din ang mga Palestino sa aspetong ito. Ang Hamas ay may malalakas na cyber na estruktura. Pangunahing tinuruan at sinanay ng mga Iranian at mga Ruso. Salamat! Punta tayo sa Matrix Mirko kung okay lang. Tingnan natin ang aktor at tungkulin sa pinakailalim. Siguro mas mababa pa. Heto na. Tulad ng dati, hinati ko mula 1 hanggang 5 ang antas ng kahalagahan, kaya ayon sa bigat, kung paano hinahati ang tungkulin ng artificial intelligence at kung saan ito nakakatulong. Heto, ang terorismo at ang SMS ay malaki ang naitutulong sa pagre-recruit para sa propaganda. Nasabi na natin ito kanina kaugnay ng menor de edad na inaresto kahapon. Naniniwala ako na ang grupo na kinabibilangan niya dito sa Italia ay may mga 80 miyembro na tumatanggap ng impormasyon at pagsasanay. Kaya dito, wala nang hadlang sa wika. Nagagawa nilang malawakang ipamahagi ang mga material na pang-impormasyon. Sa madaling salita, ang binatilyo ay may hawak na mga materyales para gumawa ng timpla ng acetone peroxide, ibig sabihin mga materyales na pampasabog. Pareho ang materyales, marami, pareho rin. Madalas magpalaganap ang mga radikal na kaliwang grupo ng mga manual na natuturo ng pakikibaka laban sa mga otoridad at iba pa. Kaya malaki ang naitutulong ng artificial intelligence sa propaganda at pagsasanay. Nakatuon ang organisadong krim kung saan may pera, malinaw naman. Wala nang ideal, pera na lang ang mahalaga kaya nauuwi sa panlilinlang. Sa money laundering at sa usapin ng mga cryptocurrency. Ngayon, ang mga aktor ng estado, yung mga nabanggit natin kanina, ang iba't ibang bansa, lalo na sa Asia, ay talagang nakatutok sa pagnanakaw ng mga kredensyal para makapasok sa mga wallet ng cryptocurrency. Kapag gumawa tayo ng episode tungkol sa cyber, tatalakayin din natin ng mabuti ang mga smartphone dahil sila marahil ang pinakamahinang bahagi ng kadena. Nag-iimbak tayo ng sobrang daming impormasyon sa mga device na ito at lahat sila ay maaaring ma-hack mula sa iOS devices ng iPhone hanggang sa Android.
Ang mga state actors na binanggit lang natin kanina ay mas nakatuon sa hybrid influence. Tulad ng sinabi natin kanina, kadalasan silang gumagalaw sa mga lugar na sadyang malabo o magulo para hindi malaman kung sino sila, nasaan sila, at ano ang ginagawa nila. Madalas, ang mga pag-atake ng mga grupong ito ay tumatagal ng ilang buwan dahil kaya nilang gawin ito. Karaniwan, lumilipas ang 6 na buwan hanggang 1 taon mula sa pag-atake bago mo ito mapansin. Kaya sila, bukod sa paglusot sa lahat ng firewall, sistema at iba pa, kapag nakapasok na sila, sinusubukan nilang intindihin kung paano gumagana ang organisasyon. Para kang nabablackmail ng 2 beses. Una, para sa ransomware, kaya para maibalik sa'yo ang mga file na kailangan mo sa operasyon mo, kailangan mong magbayad. Kaya sila ang nag-e-encrypt ng mga file mo at hindi mo na ito ma-decrypt. Ibabalik lang nila sa'yo ang mga ito kapag nagbayad ka. Pagkatapos, may ikalawang yugto kung saan hihinian ka ng pera kapalit ng hindi pagkalat ng impormasyon mo. Kaya madalas nila itong gawin, lalo na ang mga organisadong grupo. Tatapusin ko na rin ang bahaging ito at lilipat na tayo sa susunod na paksa. Sa 3 bahagi na nabanggit natin, paksa, Kapatirang Muslim, Monochrome Mafia, at Cybercriminals. Sa aspetong ito, muli kong inilagay ang lahat ng mapagkakatiwalaan at seryosong mga sanggunian para sa inyo. Sa 3 larangan, ang pinakamahirap patunayan ay ang Kapatirang Muslim. Dahil gaya ng sinabi una sa lahat ng mga otoridad, Mirko, habang sinasabi ko ito, ipakita mo ang 2 opisyal na file mula sa mga serbisyong Pranses at yung isa mula sa Amerika. Hindi, yung isa pa, yun doon, yung detour, yung isa pa. Heto na. Ito ang Frere Musulman, ang politika ng mga kapatid na Muslim. Ito ay lumang dokumento mula 24 galing sa serbisyong Pranses. Ang Kapatirang Muslim ay opisyal sa 28 bansa sa Europa. May matibay na ugat sa Belgium at Pransya. Sa Pransya, mayroon sila. Hindi natin ipapakita ngayon, pero mayroon din silang mga lokal na kinatawan, kadalasang nahalal, na kabilang sa mga opisyal na partido na konektado sa kapatiran ng mga Muslim. Sa Belgium, kanon din. Ang kapatiran ng mga Muslim ay gumagalaw lamang sa mga opisyal na paraan. Kaya sa pamamagitan ng mga organisasyong hindi pang gobyerno na ito, pangangalap ng pondo, propaganda at pakikibaka para sa mga karapatan. Kaya kumikilos sila sa mga larangang ganap na legal. Ang dokumento mula sa mga serbisyong paniktik ng Pransya ay isang dokumento na nagdodokumento pasensya na sa paglalaro ng salita ng mga manual na kanilang ikinakalat ng pribado sa mga pribadong lugar. Mula sa mga mosque hanggang sa mga organisasyon, mula sa mga club na meron sila at iba pa. May mga kutob, hindi talaga tuwiran o direkta. Ang kapatiran ng mga Muslim ay napakalakas sa Pransya sa malinaw na mga dahilan. Lalo na sa mga komunidad ng Algerian, medyo hindi gaano sa iba pang mga komunidad ng tinatawag na itim na Afrika. Lalo na sa mga miyembro ng Maghreb, sila ay medyo malalakas. Ang mga Ehipsyo, syempre, nakakuha pa nga sila ng kapangyarihan sa Ehipto bago nagkaroon ng kontra-kudeta. Ang kapatiran ng mga Muslim ay napakalakas sa Turkiya. Ang Hamas ay konektado sa kapatirang Muslim. Ang Hamas ay mga organisasyong Islamiko na nagmula sa Sunni. Isa rin itong dahilan, hindi ang kapatirang Muslim, kundi ang Sunni nilang pinagmulan ng alitan sa pagitan ng mga monarkiya sa Golpo at Iran. Sciita. Okay? Sa kasong ito, pagdating sa kapatiran ng mga Muslim, ang paggamit ng artificial intelligence ay halos pangunahing iniuugnay sa propaganda at pagpapalaganap ng mga materyales sa propaganda, pagsasanay at pagre-recruit. At malamang na sa araw na sabihin ito ng mga opisyal na ahensya, malamang na may kaugnayan din sila. Medyo mas mataas ang antas nito.
kaya nagpapalipat-lipat ng pera sa iba't ibang panig ng mundo para hindi ito matrace. Ang pangalawang organisasyon na nagpapaalala sa atin na hindi yon isang pagkakamali, Mokro Mafia na may 2 F. Ang pangalan ay ibinigay ng isang mamamahayag na Olandes na kalaunan ay pinatay ng Mokro Mafia. Ang Mokro Mafia ay isang mafia na mabilis na nakakuha ng halos ganap na kapangyarihan na nagbanta pa sa opisyal na politika, una sa Olanda at pagkatapos ay sa Belgium. Sa Olanda, umabot sila sa punto na binantaan din ng hayagan ng punong ministro na si Rutte na tinatawag niyang Paparinho Trump na ngayon ay kalihim ng NATO. Nagsagawa rin sila ng sunod-sunod na pagpatay sa pampublikong lugar sa mga kilalang mamamayang Olandes na tumutol sa kanila. Isa itong mafia na may mga ugat sa Morocco. Sobra nilang sinamantalang sistemang ito ng malawakang pagkalat ng mga coffee shops sa Olanda at mabilis silang lumipat. May ugat sa Morocco. Isa itong mafia na may ugat sa Morocco. Pag-unlad, mga plataporma at iba pa. Mabilis nilang nakuha ang kontrol sa pantalan ng Rotterdam at kaya pati na rin sa pag-aangkat ng mga sintetikong droga kabilang na ang opyo, kokaina at iba pa mula sa pantalan ng Rotterdam. At lumipat sila ng napakadali sa Belgium kung saan nakuha nila ang buong kontrol sa pantalan ng Anversa. Ang pantalan ng Anversa, bukod pa rito, ay naging mas madali para sa kanila na sakupin dahil napakalawak ng lugar nito. Kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 135 kilometro kwadrado isang pantalan na halos hindi makontrol ng mga autoridad. Hindi makontrol. Ngayon, ang mga autoridad ay nagsasaayos at nakakamit ng tagumpay. Nagsasaayos. Sinusubukan nilang intindihin kung paano sila kumikilos. Pero ang mafia na ito, kumpara sa mga kilala nating lokal na mafia, ay may kakaibang katangian. Ang atin ay may ekonomikong o pinansyal na pinagmulan. Ang krimen ay may layuning kumita ng pera. Ito ay lubos na nakabatay sa teritoryo. Ang macro mafia naman ay isang mafia kung saan maraming tao mula sa gray area ang kumikilos. Kaya mga iligal na mangangalakal ng armas, mga iligal na mangangalakal ng droga at iba pa. Mayroon ding potensyal na kaunting ideolohiya na nahahalo dahil ito ay mga taong galing sa mga bansa kung saan malakas ang impluensya ng reliyon. Nakakakuha rin sila ng mga recruit based sa kawalan ng inklusyon at integrasyon ng mga kabataan sa mga bansang ito. Kaya mas madali para sa mga kabataang ito na maradikalisa. Sa ngayon, ipinapakita nila ang kanilang sarili bilang isang mafia na kasing lakas ng mga lokal nating mafia. Kaya medyo nakakabahala ito mula sa isang pananaw. Kriminal. Umaabot na ito sa terorismo. Ang mga cyberkriminal ang huli naming tatalakayin sa session na ito ng usapan kasi nakalimutan ko ang isang insidente na siguro ay interesante ring banggitin. Tinanong mo ako kanina tungkol sa mga aktor ng estado. Magbibigay ako ng isa, Lazarus. Mga militar sila mula sa Hilagang Korea. Ang Lazarus noong 2010 taon na ba ang lumipas? $1 bilyong ang ninakaw nila mula sa bangko ng Bangladesh sa loob ng isang weekend. Sa loob lang ng isang weekend. Nabawi nila halos lahat ng pera maliban sa mga $80 milyong. Bakit kaya? Dahil ang mga aktor na ito mula sa gobyerno, gaya ng nabanggit kanina, ay madalas gumagalaw sa mga gray area. Kaya, nung panahong yon, wala pang konsepto ng crypto wallets. Totoong pera talaga ang ginagamit kaya kailangan itong labhan. Ayan, lahat sila pumunta sa mga kasino sa Macau. Nagpusta sila ng napakalalaking halaga sa loob lang ng ilang minuto, kaya naman napansin talaga sila. Hindi problema sa kanila ang matalo. Ang mahalaga ay malabhan nila ang perang yon. Dahil dito, tumunog ang alarma kaya hindi agad napansin ng Bank of Bangladesh. Noong linggo, nagpatunog ng alarma ang mga kasino sa Macau.
Samantala, nabawi ang pera maliban sa humigit kumulang 80 milyong dolyar. Ayan, ang mga aktor ng estado ay labis na interesado sa money laundering. Kaya gumagalaw sila sa mga plataporma kung saan madali ang maglaba ng pera. Pagsusugal, pagbili ng mga kasangkapan, luho at iba pa. Kapag marami na ang pera, nagsisimula ng maging mas mahirap itong ilaba. Mirko, tara na. Papunta na tayo sa pantatapos. Pero gusto ko lang ipakita. Palagi ko itong pinapakita kasi pwede mong i-pause ang screen na team nito. Tama? Sa sarili niya. Iinom ako ng isang higop. Ang unang dalawa ay pwedeng ilatala, pati ang mga ito dahil nabanggit sa lahat ng sanggunian. Kaya tayo ay... Ayaw nating may manggaya, kaya mamaya balikan natin ang mga bagay at ayaw nating magbigay ng mga tagubilin kaninuman. Malapit na tayo matapos at ipapakita natin sa dulo ang dalawang dokumento mula sa intelihensyang Amerikano. Nakalimutan nating banggitin yung isa, yung datur. Ipapaliwanag ko ito agad, 2 segundo lang. Pwede rin nating ilagay bilang opisyal at mula sa pampublikong sanggunian. Sa ngayon, natatakot ang mga Amerikano dito. Emblematic ang pamagat. Natatawa ako pero wala namang dapat ikatawa. Bakit hindi tinatarget ng terorista ang mga tulay at tunnel? Ayon sa opisyal na ulat na ito, inuulit ko dahil lang na mahigpit na binabantayan at minomonitor ang mga ito. Mahihirapan silang mag-organisa, aabutin ng matagal na panahon, malaking gastos at malaking puhunan para maihanda ang lahat. Mas nag-aalala ang mga Amerikano sa panloob na terorismo. Sige? Samantalang tayong mga Europeo ay malamang na magiging mas nag-aalala sa 2 uri ng babala. Terorismo na hindi kinakailangang kaugnay ng terorismong nakita nung simula ng dekada 2000, kundi mga aksyong naglalayong magdulot ng kawalang tatag. Kaya malamang na mas maraming critical na infrastruktura, mas marami gaya ng nabanggit natin kanina na kaugnay ng enerhiya, mga utility at iba pa. Papalapit na tayo sa pagtatapos ng ating usapan gamit ang huling file na inilagay ko para sa inyo. Si Mirko ngayon ay nagsisimula ng ipakita kung paano nakikipag-ugnayan ang mga taong ito. Tungkol sa hashtag, emoji at iba pa. Dito talaga, hindi ito ipapakita natin ito sa huli, hindi rin ito, yung isa pa, ayan na. Ayan na, paano sila nag-uusap? Dito maraming imahinasyon, maraming mga code at higit sa lahat. At dito, ito ang dahilan kung bakit mas nahihirapan ang mga awtoridad. Dahil sinasadya nilang gumamit ng mga simbolo at code na talagang lehitimo, mga simbolo na sa isang partikular na bansa ay may isang kahulugan at sa iba naman ay ibang kahulugan. At kapag tiningnan ng paisa-isa, nakakalito ang mga ito. Kaya kailangan obserbahan ang mga pattern, kung ano ang regular na ginagamit, ang mga konteksto at iba pa. Ipapaliwanag natin muna ang mga una, yung mga simbolo na nandoon. Ang una ay ang palaka, si Kermit ang palaka. Pepe the Frog. Ito ay madalas gamitin lalo na sa Estados Unidos ng mga ekstremistang grupo. Madalas nilang ginagamit ito bilang pagkakakilanlan gaya ng nabanggit natin kanina tungkol sa Bear Wolf Division. Sinasadya nilang tawagin ang sarili nilang talunan, ibig sabihin, sila yung iniiwasan o itinatakwil ng lahat. Ako lang ang nakakaintindi at lahat sila laban sa akin. Ako ang biktima. Kaya mas kakaiba ang Muppet. Ang pinaka-loser. Kaya idineklara ko ang sarili kong loser dahil Hindi pa nila napanood ang una at ikalawang Revenge of the Nerds. Totoo. At saka, ayun na naman yung paggaya. Kaya madalas, ginagamit ng mga kabataan yon nang hindi nila alam ang ginagawa nila o yung mga wannabe. Gusto kong ipakita na kaya ko, pero hindi ko naman alam.
ito ay nagdudulot ng iba't ibang babala na tumutunog din sa mga grupong ito. Kaya tinitignan nila yung mga posibleng mai-recruit. Tulad ng sabi ni Winter, pumunta lang sila sa Incel Forum at makakaharap ng maraming taong pwede nila maikayat doon. Tiyak na tiyak. Madalas din mangyari yan sa Twitter X. Madalas nilang kinokodigo para magamit ang mga plataforma bilang TAM. Ibig sabihin, kapag nakita ng influencer ang mga simbolo, nagre-retweet siya. Kaya nila ginagawa ang isang mekanismo ng tuloy-tuloy na pag-retweet para ang impormasyong ito, kahit na peke at kilalang peke, ay magkaroon ng malawak na pagkalat. Magbabahagi ako ng CP na kami-kaming mga YouTuber at ilang manonood lang ang makakaintindi. Payo para kay Jubo Drillo, Forum ng mga Pangit, at Rato Di Fodna. Mag-iingat kayo kasi parang sila talaga ang target ng ganitong klase ng mga bagay. Oo. Ganun din para sa mga grupong ekstremista na yan. Ang 100, ang 100, at 100, ang 100%. Bukod pa rito, ito ay lumilika ng isang uri ng komunikasyong sumasaklaw sa iba't ibang grupo. Dahil madalas nilang ginagamit sa mga larawan, sa mga video, pati na rin ang mga simbolong ginagawa ng mga tao. Di ko alam kung ilan sa inyo ang nakakakilala sa simbolong ito. Isa itong suprematistang simbolo na mukhang simpleng okay lang. Hindi. Yan ang simbolo ng Turkish Wolves. Hindi. Hindi. Ganito rin naman ginagawa nila, di ba? Ganun talaga ang mga lubo ng Turkey. Ito naman ay white power kasi WP power. Mismo si Erdogan ay nagsasalita gamit ang mga simbolo. Kung may oras kayong aksayahin, gusto nyo mag-invest para pag-aralan pa ito, madalas din itong gawin ni Erdogan. Ano ito? Isang bansa, isang nasyon, isang sambayanan, isang bandila, isang relihiyon. May nagsabi na rin yan dati, pero 3 sila noon. Tama. Dinadala niya ang mga bata. Oo, pati yung simbolo na 3, mga tigre ni Elkan at iba pa. Ngayon, madalas ginagamit ni Erdogan ang simbolong ito para maghatid ng impormasyon at mga mensahe. Kaya sa pagitan ng kapatirang Muslim at ng mga nasyonalista, lalo na ang mga Islamiko, madalas gamitin ang simbolong ito. Paano naman ang ibang simbolo, sandaan, payaso, at medyo mahusay na tableta? Oo, ang payaso, ang kape ay sa totoo lang, dun din kumbaga nasa gray area. Kapag ginamit sa isang grupo, ang kape ay nangangahulugang wala akong pakialam. Hindi ko na problema yon. Hindi ko yan trip, tama. Oo, hindi ako makikialam. Bagay yan na hindi ko pinakikialaman. Sige. Ganito na lang. Isara mo ang file na yan at buksan mo yung isa. Hindi. Wala akong pakialam. Hindi. Ipapakita ko pa sa iyo ang iba. Ito mismo yon. Ipapakita ko pa sa iyo ang iba dahil naglabas din ang mga Amerikano ng isang gabay para sa mga magulang. Para maintindihan, Sige, habang ginagawa ko to, tinitingnan ko na rin kung gusto mong panoorin mamaya. Tapos pagkatapos, buksan mo yung isa pa, yung isang pahina lang, yung sa intelligence ng Amerika. Yun talaga, yun ipopost natin. Total, hindi naman atin yon. Tingnan mo, sinasabi ko to bilang dating nagmomotorsiklo. Puntos. Maaari rin itong ituring na 100% at BP. Ginamit ng mga nagmomotorsiklo ang kabaliktarang simbolo, 1%er. Ibig sabihin, kami ay kabilang sa 1%. Ang iba ay yung natitirang 99%. Mirko, lahat. Dati ako may ginagamit pero kinailangan kong tigilan. Madalas ako magpadala ng pusong emoji na lumalaki pagkatapos. Ayan, isa yan sa mga pinakapangit na simbolo sa buong mundo. Madalas pala itong ginagamit, hindi ko alam dati, sa human trafficking. Oo, lalo na ng mga taong mahilig sa mga bata. Ako talagang muli, ayan, interesante yan. Ang tableta ang simbolo ng nakatagong katotohanan at paggising sa simula na tumutukoy sa matrix. Pulang tableta, asul na tableta. Ang galing! Tapos ngayon, titignan natin ito sa Amerikanong file.
Dahil sa ilang mga trabaho na ginawa ko noon, kinailangan kong pag-aralan kumbaga ang ganitong paraan ng pagsasalita, lalo na ng mga grupong dulongkanan. Yung mga maga at iba pa. Hindi ito. Huwag din dyan. Punta tayo dito. Ayan, ito. Yan yung kinuha mo kanina. Galing. I-scroll mo, tapos pumunta ka sa mga larawan. Titingnan natin. Tama, tingnan mo. Yan yung maliit na puso na tinutukoy ko. Kita mo? Yung pang-apat. Pero yung heart, yung pusong, lumalaki. Tama, kaya yung bulaklak. Menor de edad pa siya at lumalaki pa, Madonna. Parang ito yung lengguwahe ng mga manyak. Itatanong ko lang ito sa'yo. Mag-scroll ka ng ganito at kapag priced, Ang biktima ay birhen, ginagamit nila ang sherry dahil sa Amerika sinasabi nilang pop her cherry. o nga, ikaw ang mag-scroll kapag nakita mo ang mga graphic na larawan na ito at ipaliwanag mo sa mga nakikinig ang simbolyo na nasa gilid para maipakita natin ito ng buo. Ayan, ito ay isang paraan na ng pananalita ng mga gang. Sige? Kaya nagpapadala sila ng mga mensahe gamit ang mga code na ito. Sa kaso naman ng mga terorista, mas kaunti dahil hindi sila gaanong interesado sa pagbebenta. Pero tingnan mo ito, gas pump, uri ng dugo NG para i-spell ang gang. May mga tao malikin Oo, siguradong sigurado. Makikita't siguro natin ito sa Italia o Europa pagdating ng panahon dahil mas ginagamit ito sa Amerika at sila ang unang gumamit ito. Nakakita ako, hindi ko na matandaan kung saang YouTube channel ng isang taong nagsasalita tungkol sa wika sa mundo ng mga website ng escort. 'Di ba? Oh. At sinasabi niya na doon kapag nakikipag-usap sila para tumawad sa presyo, gumagamit sila ng wika na parang sa driving school. Isang bilis sa siyudad na ang ibig sabihin ay 50 euro, 'di ba? Tama. Ginagamit nila ito bilang parodyo. Tama. Oo, siguradong sigurado. Mag-scroll ka pa dahil may iba pang mga talahanayan na sobrang interesante tungkol sa mga code ng droga tapos pupunta tayo sa bahagi ng mga terorista. Ecco, Ayan, ito ang mga nahanap ko. Tapos ang imahinasyon, ang goat. Ang goat, ang kambing. Pinakamagaling sa lahat ng panahon, ginagamit din yan. Madalas para kay Messi, Cristiano Ronaldo, TBP. Tama. Pero noong kumalat at dumating ang mga synthetic na droga, iniugnay ito sa isang particular na simbolo ng droga at pagkatapos ay may kambing, ang reseta na naging pinakamatagumpay. Tingnan mo, may unit din ng sukat, 1 pound. Oh. Isa itong maliit na backpack. 8 ball. Tama. Ang iba't ibang tableta, iba't ibang simbolo na makikita natin mamaya ay kumakatawan sa methamphetamina, pentanol at syempre, kokaina, ang tinatawag na taong niebe. Ayan, makikita mo pa dyan at kung titingin ka pa pataas, may reseta kung paano ito gawin. Sige, yung mula sa libro ng mga recipe. ecco sì. Oo, tapos sa ilalim pa. Tapos itong file na ito, kapag na-publish mo, makikita natin. Mayroon ding ibang mga bagay tulad ng baligtad na tatsulok para sa mga ekstremistang grupo laban sa mga Semita at iba pa. Pero may ilan talaga na kailangan natin. Heto na. Giuro. Juramyo, salamat. Tama. Esatto. Palitan ang mga simbolo. Oo, ito ang mga ito. Tingnan mo yan. Ito yung sa barbero, di ba? Yung simbolo ng barbero na umiikot yung tubo. O ngayon, sinasabi ko sa lahat, balikan nyo ang mga chat nyo sa WhatsApp o siguro sa girlfriend nyo. At tingnan nyo ang mga emoji na ginagamit nyo. Ecco questo, sì. Dito tayo mag-ingat. Dito tayo mag-ingat. Itong ipinapakita ni Mirko ay parang gabay para sa bahagi na mas konektado sa Islam. Okay? Kaya may mga tagubilin dito. Salamat. Sila.
Heto, mahalaga ito. Mahalaga ang transportasyon. Nandun siya. Inatake niya sarili niya. Mukhang tama naman. Ang kahon. Yun ang una o kaya ibang simbolo tulad ng 4 na ipinakita ko sa inyo. Ang tawid. May isang katotohanan tayo. Ganun malalim. Oo. Huminga ng malalim, halimbawa, ang huling oo. Ang mga simbolong ito, hindi ba kasama rin ang sikat na baril kasi minsan nagkagulo kina Hicks o sa Facebook? Di ko na maalala bakit pinalitan ng baril tapos may nakamaskara na nagsabing ibabalik niya sa switch. Sa mga site, lahat ay nakatutok sa katotohanan ito ay isang baril. Mga puritano, bawal pang gamitin ang icon ng baril, siguro dahil sa ganitong mga konteksto. Dito ulit, kailangan talagang tingnan. Mirko, tama mong naunawaan ang konteksto. Halimbawa, meron ding maliit na simbolo ng babae o lalaki, yun madalas nating ginagamit. Iba ang ibig sabihin kapag ginagamit sa lugar na sobrang kanan ang paniniwala. Ikaw, halimbawa, na yun kakapakita lang, sa taas nandun si Pepe the Frog na nagpapaliwanag pero medyo mas mataas pa, taas pa ng kaunti. Isa pa, ayan ang ikatlong kahon. Yung pangalawang simbolo, yun ang simbolo ng Muslim Brotherhood. Ang dalawang espada na nag-cruise. Sige, kaya kung sisimulan nating paghaluin sila, pakiusap wag niyong gawin. Huwag niyong gawin sa bahay, ginagawa ito ng mga profesional. Tama, kaya kailangan muna itong pag-aralan. Naiintindihan ko na kapag ang mga magulang ang nag-aaral nito, maaari itong magdulot ng pag-aalala. Walang saysay gaya ng dati, ang makipag-usap, makipagkwentuhan, makipagdialogo para maintindihan kung ano ang nangyayari. Ito na ang huli, pagkatapos nito ay matatapos na ang ating usapan. Ito ay sariwa pa mula Marso 16. Sige, mahaba ito, ilalagay natin, tapos babasahin ninyo. Pero may dalawang bagay na labis na nagpapabahala sa mga Amerikano, dalawa lang. Ang una ay ang digmaan sa cyberspace. Space war. Okay? Okay, sila ay talagang nag-aalala. Bakit? Dahil lahat ng nangyayari sa kalawakan, kaya kasama ang mga satellite. Ang mismong Rusya ay sinusubukang bumuo ng sarili nilang uri ng Starlink na network. Ang mga Chino, syempre, ay may mas malaking kakayahan. Ang mga Amerikano ay ayaw na ayaw matalo sa digmaan para sa kalawakan. Pero higit sa lahat, gusto nilang protektahan ang sarili nila. At ito, pagdating sa pangalawang babala ng mga Amerikano, ay konektado sa mga hybrid na uri ng pag-atake. Ngayon, may artikulo sa Corriere. Sa totoo lang, napag-usapan ko ito kasama ang isang matalikong kaibigan. Sa tingin ko, nanonood din si Alexander Greenberg na pagkatapos ay pupunta sa channel ni Mirko Alexander. Sa palagay ko, sa gitnang silangan, siya ang taong pinakanakaalam sa buong sistema ng Iran, isang kahangahangang tao. Marahil ay nakakapagsalita siya ng 10 wika. Nahihiya ako kapag nakikipag-usap ako sa kanya, nagsurat siya ng isang artikulo. Interesante, ngayon nakakita ako ng bersyon na sa tingin ko ay hindi hango sa artikulo niya sa Courier tungkol sa Mosaic Organization ng Iran. Ipinaliwanag nito sa mga mausisa o sa mga hindi masyadong nakaintindi o nakapansin ng maayos sa ilang mga kilos na ginawa ng Iran. Tulad ng mga pag-atake sa Turkey, pag-atake sa Oman at iba pa. Maganda ito at ibinigay sa akin ni Kamehiney. Simula Hunyo noong nakaraang taon, ganito na ito. Hinati ito sa paraang mosaic. Wala ng piramid, kaya wala ng mga tuktok na kapag tinanggal mo, napuputol ang daloy. Kundi ang paghahati ay ginawa na parang mosaic. Kaya maraming mga selula na kumikilos na magkakanya-kanya, may isang doktrina, pero may mga sariling desisyon. Pero hindi ito tungkol sa pagbagsak sa kanila sa pamamagitan ng pagtanggal sa leader. Mali ang ganung pananaw dahil mas parang isang pahalang na pamamahala ito kung saan kapag may natanggal na bahagi, walang pumapalit sa iba. Tama, sanay na rin sila doon.
May isang madilim na biro na umiikot sa Iran na kapag kailangan magtalaga ng hepe ng Estado Mayor, kailangan munang tanungin ang Mossad. Sila rin mismo ang nagbibitiw ng birong iyon. Sa madaling sabi, talagang malala ang paglusot sa mga sistema at mga serbisyo ng intelihensya. Ang paghahati-hati sa mosaic na sa totoo lang isang doktrina na ipinakalat din kay Mas. Ganito ang naging sistema noon. Binibigyan sila nito ng kakayahang kumilos at magpatuloy sa semi-autonomong paraan kapag hindi sila makapagsalita sa karaniwang paraan. Isa ito sa mga isyung labis na pinangangambahan ng Estados Unidos at pinangangambahan din namin bilang mga Europeo. Dahil ang mga nag-iisang lobo ay talagang mahirap hulihin. Masigasig na nagtatrabaho ang mga otoridad gaya ng nakita natin kanina. Ang ekosistemang kanilang ginagalawan ay napakakumplikado, nagbabago araw-araw. Ito ay isang halo na mahirap pag-aralan at madalas habang pinag-aaralan nila ito. Ang mga otoridad ay nalampasan na ng iba pang uri ng mga organisasyon. Masasabi ko na bandang alas 23:24, halos nakuha na natin ang sinag na ito. Dahil pagkatapos may laro. Interesado ba kayo makita ang 11 sobrang bayad na tao na naghahabulan ng bola? Ako, hindi naman talaga. Pero sinubukan kong huwag natin sabihing pinagsabay-sabay ng mga bagay. Makikita ninyo ang mga sources sa description. Nilagay ko ang link ng lahat ng sources. Kaya pwede ninyong i-download at suriin. Huwag kayo masyadong gumamit ng emoji. Ngayon, kung hindi, mapupunta ako sa kahit anong listahan sa kalsada. Kaya sa tiin ko, mag-update tayo at magkikita tayo sa Biyernes para sa isang live tungkol sa Iran, kung saan siguradong nandoon si Moro. Sigurado naririnig ko rin ang mga balita tungkol sa iba. Nire-recruit mo sila, kaya gamit ang artificial na intelihensya. Ginagamit ko lang sila bilang sample pero balang araw magkakaroon ako ng sarili kong digital na balita at digital na Moro. Inahayaan ko silang magsalita ng 12 oras na tuloy-tuloy para marathon sila lang, di ba? Tama. Ayos, Mirko. Ano pa ba masasabi ko? Muli, salamat sa paanyaya at salamat din sa lahat ng iyong tagapakinig na nagtiyagang makinig sa amin. Umasa akong palalalimin pa nila ang kaalaman nila hindi tungkol sa artipisyal na intelihensya, kundi sa kung paano ipagtanggol ang sarili laban sa lahat ng ito sa mundong paparating. Grazie ancora. Magandang gabi at magandang gabi rin sa mga manonood sa atin ng Hating Gabi. Bago ang lahat, gusto ko lang sabihin ang huling bagay dahil nandito ang kinatawan ng Aussie Intelligence. Tuloy-tuloy ang aming ginagawa. Tinetesting namin ang client, yung magagamit ninyo para sa distributed computing para matulungan kami. Salamat sa lahat na nagkomento sa ibaba. Iwanan ko ang computer na bukas. Tutulungan ko rin kayo sa idea tungkol sa client na ito. Tulad ng SETI para matulungan kayong i-classify ang mga sources at iba pa. At pati na rin sa lahat ng mga email na natanggap natin at ipinasa ko sa team. Na i-evaluate based sa kakayahan para sa mga gustong tumulong, sa mga ilalabas pa natin na lampas pa sa app na nagka-classify at iba pa. Sa madaling salita, makikipagtulungan tayo sa komunidad para sa fact-checking, pag-debug at pag-aambag. Talagang hardware na may ganitong software na hindi naman malakas kumonsumo. Mga 10%, 15% na pinakamataas kapag wala kayong ginagawa. Kailangan talaga ng malaking pondo para sa ganitong klasifikasyon. Sa halip, kung ipapamahagi ito ng ganito, mas marami tayong makakamit sa tulong ng lahat. Gusto ko yung ginagawa ng mga data miner tulad ni Hashminer na ginagamit ang graphics card mo habang natutulog ka at binabayaran ka ng Bitcoin, bahagi ng Bitcoin na namin na, kasamang ibang mga user. Halos pareho lang ito, pero ang layunin ay para sa fact-checking, pagpapabuti ng pag-uuri ng mga source na umabot na sa 12,500 at sa huli ay magkaroon ng mas totoo at mapagkakatiwala ang impormasyon. Walang kinikilingan at tuloy-tuloy. Dahil galing ito sa daan-daang bansa, hindi lang Italia at Inglaterra, mas nagiging interesante ang kabuuang larawan. Baka may isang tao sa Bangladesh na korespondente sa Ukraine at nakakita ng mga bagay na hindi natin gaano napapansin, lalo na kung titingnan sa uli. Karamihan ng mga balita na inilabas ng sarili nating mga pahayagan ay halos lahat galing lang din sa Associated Press, Reuters, Bloomberg at iba pa.
Kaya halos magkakapareho lang sila. Para sa mas magagandang balita, tumingin ka sa mga source ng sundalo, blogger at iba pa. Salamat sa lahat at hanggang sa muli. Salamat sa lahat.